Ano po tingin niyo rito sa sa kampanya na mismo si President Marcos yung seemingly ang namumuno dahil pinangalanan niya yung top 15 contractors sa flood control projects na naka-corner daw ng 20%, no? Nasa 100 billion in projects from 2022. O nga, nakakagulat nga yung revelation na yon dahil isipin mo, napakarami namang mga contractors. In fact, based dun sa binanggit sa akin ng isang supplier, more or less mga 600 na contractors ang involved sa mga ganyang mga flood control projects. Pero ang number lang ng mga malalaki talaga, mga 50 plus sabi niya sa akin. Mm. Pero isipin mo, nakakuha ng mga malalaki at talagang favored contractors, mga 15 lang pala. Nakakagulat din na gano'n yung mga revelation. Mabuti na lang at binanggit din ng ating presidente. Sa ano ba, sa base sa mga sources ninyo, sa mga impormasyon ninyo, paano ba ginagawa yung corruption dyan po? Dito muna, para focus tayo sa flood control projects. Paano kumikita yung sino sa ganyang kalakaran? Marami kasing paraan. Marami sa isang project, maraming scheme na ginagawa para pagkakakitaan lahat. Alam mo bakit ginagawa yan? Napipilitan na gawin yan ng contractor. Dahil nga napakalaki ng hinihingi ng mga politiko at syempre, yung bureaucrats, yung mga government officials, especially yung ating DPWH, engineers, kasama na rin yung mga nasa taas niya. So unang-una, kung titingnan mo, ang standard na sharing yan, conforme. Kung yung pondo galing sa pork barrel ng isang congressman, he demands about 35 to 40%. Tapos, yung congressman? Yes, oo. Tapos hihingi rin ng mga 10% yung DPWH dyan, kasama na dyan yung mga engineers. Tapos merong VAT silang babayaran ng mga 7% at 1% na bond. Tapos yung back din, bibigyan din ng mga 3%. Tapos 3%, patapos yung material testing, meron din 1% yan, yung mga natalong mga bidders. Kasi sa totoo lang, kung ano naman to rig bidding to. Kunwari na lang ng bidding. Alam mo ba, Christian, na bago pa lang mag-umpisa ang bidding, alam mo na kung sino yung panalong bidder. Ano yung parang nag-uusap sila kung sino yung makakuha ngayon? Susunod, alam na nila kung sino talaga yung kukuha ng project. Ano yan rig Pero na yan. sorry, umiikot ba yan? Parang sa next project ikaw naman, ganun po ba yan? Or hindi? Conforme. Alam mo, dalawa lang criteria dyan kasi, Christian. Unang-una, sino ang pwedeng makapagbigay ng tamang porsyento, malaking porsyento. At pangalawa, kung pare-pareho kayo ng porsyento, sino ang pinakamabilis na magbigay ng advance? Yan lang yung criteria na yan. Yan lang criteria na yan. Dito sa breakdown na binabanggit nyo, sakaling yung pondo galing sa pork barrel ng kongresista, so magkano yung porsyento ng kabuang proyekto ang napupunta sa lagay at magkano yung natitira doon sa actual na proyekto? Ganun na lang maiiwan dyan mga 30 na lang. Kasi ang maiiwan after all the deductions, mga 40 to 45%. Pero ang kukunin ng wala pa dyan yung profit ng mga contractors Assuming na 42% ang naiwan. Pwede bang tapusin ko lang muna yung explanation ko, Christian, Sige po, go ahead. Kung galing sa taas naman, ang pondo, let us say appropriation, yun ang tawag nila, kay APRO galing sa taas. Then, ang ibabalik nila doon is 25%. Patapos, ang pass-through, dyan magkakaroon yung pass-through, yung parking fee. Kung saan dinala yung project, kaninong distrito yan, kaninong congressman yan, meron siyang 5 to 10%. Tapos ganun ulit yan, yung back 3%. This time, bababa ngayon yung porsyento ng porsyento ngayon ng DPWH, nandun yan sa 6 to 7% na lang. Tapos nandiyan din yung sa back ulit, 3%, 3% ulit dun sa mga
losing bidders, kunwari, losing bidders, pero actually, nag-usap na yan. Kaya kung 5 yung losing bidders, bibigyan sila ng 3%, o hati-hati na kayo dyan. Material testing, 1%. Meron na naman another 1% na naman doon sa mga inspecting o mga inspectors yan, project inspectors. Tapos, mga may mga contingency fund pa yan na 1%. So, mga 42% ang may iwan na lang, 58% ang natanggal. No? Kasi kasama na rin dyan yung insurance ulit na 7 at 1% na bond. So, doon sa 42% kukuha yung contractor dyan. Yung tubo ng niya. profit. So, let's just say 12. May iwan na lang, 30% na lang. Yan na lang ang effective na amount para doon sa project. So, ang tanong ko, can you still carry out yung project? Considering na napakalit na lang, patas ito yung program of works mo. Kami, sir, mahihirapan na lang kami. So, anong gagawin nyo? Mapipilitan, sir, kaming i-substandard. Kaya dinadaya, sir, namin ngayon. Ngayon to, paano ngayon dadayain? Alam mo kasi, sabi nila, sir, dadayain namin. Wala kami magagawa. Kasi, yung mga binigay naman namin sa taas na pera, yung mga porsyento nila, hindi naman kasama sa program of work yun. Kaya, dito sa project namin. So, unang-una, doon pa lang sa umpisa yan, yung gagawin pag mag-uusap na sila. Collusion eh. Collusion, nag-uusap ang DPWH at yung contractor yan. So, at yung, syempre, yung politiko na corrupt, na pinakamalaki. Alam mo ba, nakakalungkod yan pag nagkakaso, kung sino yung pumirma sa kontrata, yun ang magkakasuhan. At sino yung mga yon? Syempre, yung DPWH, yung contractor. No? Pero kung titingnan mo, at syempre, yung back yun. Nandun din yung contractor. Pero yung ayaw, nandun na yung DPWH. Pero kung titingnan mo, kung sino pa may pinakamalaking porsyento, mahirapang kasuhan kasi wala siyang pinirmahan. Tinanggap lang niya, hindi pa siya magbabayad ng tax. Okay. Pagdating doon sa materyales, sa detailed unit price analysis, makikita mo talaga na napakalaki ng diferensya. No? Linear meter yan, o kaya per kilogram. Let us say per kilogram. Conforme rin yan kung Z-type or U-type, kung cold form or hot rolled na mga ano. Pero i-jack up nila yung presyo niyan pagdating sa detailed unit price analysis. Ano? So makikita mo may mga 300% ang increase, 400% ang increase. Meron nga dyan na Z-type yan na hot rolled. Nagulat ako na ang presyo nila nilagay per linear meter is nandun sa 7,500 yata yung nakita ko eh. Pero or 7,200. Pero nung tinanong ko yung contractor, yung supplier, magkano talaga to? Sir, abot lang yan mga 2,400. Tapos, Grabe yung patong. tapos papalabasin nila na ang gagamitin nilang equipment, hammer. Kasama yon sa hammer. Pero ang gagamitin lang nila backhoe. No? Pero may charge yung hammer na yun. May charge yun. Another is, pandi yun. Yung instead na gagamit sila ng hot rolled na Z-type na mas mahal, ang gagamitin nila ngayon yung cold form na mas mura. O kaya yung Z-type na cold form, ganun din, dadayain nila. Another is, dadayain uli nila yung ilulubog nila. Kuminsan, ang ilulubog na lang, let us say, 6 meters ang dapat mong ilubog. Ilulubog mo na sheet pile. Ang gagawin nila, Christian, ang ilulubog lang nila 3 meters. Hindi Meron naman pa dyan, ang makikita. ilulubog lang nila 1 meter lang. Tapos, sa dike, doon sa embankment, makikita mo, may mga spaces na wala pang sheet pile. No? At meron mga, instead na sheet pile, ang ilalagay nila, bakal na lang na 10 millimeter. Yun na lang ang ilalagay nila. Kaya, ang daming scheme na gagawin nila. Kumita na sila. Kukita pa sila doon sa sheet pile. Tapos, ano pa to? I remember nung pinadala sa akin na isang picture sa Region 2 area. Nagulat ako na yung picture nasira yung embankment. Tumilapon yung sheet pile. Bakal, isa. 1 meter lang. Sabi ko, naputol ba yung sheet pile? Anong program dito? 6 meters, sir, ang embedment. Ang tawag doon, yung gaano mo ilulubog. Kasi nandun na siya sa load-bearing depth. Yung matigas na parte. Sabi niya, sir, 6 meters. Naputol pala yun. Naputol pala yung sheet pile. Hindi, sir. Hindi pwede maputol ang sheet pile na ganyan.
talagang sinadyang putulin lang yan, talagang 1 meter lang ang nilagay. Okay. Mayor, isa akong tanong dito, no? I-address ko muna yung concerns sa mga nanonood dito, no? How did you know yung mga sinasabi ninyo? Ano po yung basis? Sino yung mga sources ninyo? Ano yung Well, pinagbasihan itong mga kalakarang binabanggit po ninyo? well, ito mga kwento rin. Ito ng mga contractors to at mga suppliers. Kwento rin to ng mga engineers. Christian, these are very reliable sources that have personal Okay. knowledge of what really, how things are being done sa project site. Opo. If and when the time comes, are you willing to name names? Kunwari mga corrupt na mga kongresista na involved dito sa mga ganitong proyekto? Alam mo, that would depend on the forum. That would depend on the investigating body. Okay. Kung walang moral ascendancy yung nag-imbestiga o yung nagkakandak ng hearing, bakit mo naman ibibigay sa kanila? At the end of the day, hindi naman nila gagamitin yan. No? So, trust. Sino bang pinagkakatiwalaan natin? Ano yung right forum for you to reveal everything that you know about this? Siguro, Ano yung klase na investigation? Third-party investigating body. Like what? Ano yung composition? Well, that would depend on the president kung anong composition. Pero basta independent siya, reputable siya, credible yung namumuno, then talagang sisiwalat ko lahat. Okay. Pati yung mga nakuha kong mga leads at yung mga dokumento, i-share ko lahat yan.